Uh, can I request everyone to please stand for our doxology? Thank you so much. Thank you, Pastora Lea. Sige po, tayo po nga lahat ay pwede na po maupo. Broken.
Ganda na. Patalo pa tayo. Tayo po ba isasayaw na, Pastor? Sige po, later na. Bilang isa sa mga nagtataguyod ng ministeryong ito, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Tama, at bilang katuwang mo, Pastor, ako rin po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtitiwala at pagkakaisa sa ministry ng ating New Life Graceville. Yes, at higit sa lahat, salamat sa Diyos. At hindi tayo pinabayaan ngayong taong na ito. Isa lang ang ating layunin. To put God first. God first. Amen. At ngayon, handa na po ba tayo pang magbigay ng papuri at pagsamba sa nag-iisang Diyos na buhay? Kung handa na po tayo, sumigaw po tayo ng malakas na Hallelujah! Amen. So inaanyayahan ko na po si Missionary Pastor Rod Ampatin, Sister Annabel, Brother Kenji, and Brother Jonas at ang Abo Band para sa ating praise and worship. Amen. God is good. And all the time. God is good. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Tayo pong lahat ay tumayo. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoong Diyos na buhay? Say Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Yung sa Diyos ang papuri. Yung sa Diyos ang pasasalamat at pagdakila. Hallelujah! Woo! Mga kapatid, huwag po nating pipilitin yung ating sarili na magpuri sa Diyos. Dahil ang araw na ito ay ibinigay ng Panginoon to worship Him in spirit and in truth. Amen? Sapagkat ang Diyos po ay dapat po nating purihin at sambahin. Kaya dapat na po nating ibigay sa Kanya ang the best na pagsamba at pasasalamat. Sige po, malaya po tayong umindak, malaya po tayong umawit, malaya tayong kumalon sa ating Panginoon, at sama-sama tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay, tapat kailan pa man. Hallelujah! Sige po, tayo pong lahat ay magpuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. Here we go! Ang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Bisan pa lagi kang pasasalamatan. O Diyos, pakinggan mo, O Diyos, ang iyong mga anak sa araw na ito. Hallelujah! Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasa ng kahit na sino ka man. Wala na hihigit pa sa iyo pagmamahal o ang mapagdan. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Hallelujah! Napakasarap magpuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Sige po, awitan natin ang Panginoon.
pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya ibasa ng kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyo pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Wala nang hihigit pa sa iyo pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya basta ng kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyo pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Patuloy po tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagpuri at pagsamba natin sa Diyos. Hallelujah! Ibigay natin ang ating tinig sa ating Panginoong Diyos na buhay. Come on! Here we go! Dakilang biyaya, kahit dinalaya, mula sa bihag na kasalanan. Tinatawag, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Here we go! Hey! Ang lahat ay magsasaya, Jesus, napupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey! 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 Oh! Here we go! Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Tinatawag, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila ka. Are you ready? Come on! Jump to the Lord! Woo! Ang lahat ay magsasaya, Jesus, mapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay masasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon.
ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey! Napakasarap magpuri sa ating Diyos na buhay. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay! Oh, we worship you, O God! We glorify your name, O God! You are awesome in this place, Father God! You are worthy to be praised! Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus! Oh, we thank you, Lord! We thank you, Jesus! We thank you, Lord God! Father God, we just want to thank you for everything that you've given to each and every one of us. Thank you, Lord God, for this day. You are awesome in this place, oh God. Panginoon, napakasarap pong magpuri sa inyo. Napakasarap pong umawit, magpasalamat sa kadakilaan mo sa amin, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, O God. Oh Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, Panginoon, hayaan mo, O Diyos, na maranasan namin, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon, sa araw na ito. Hallelujah. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Everybody sing. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa akin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Muli po natin buksan ang ating puso sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. O Diyos, wala nang papantay sa'yo, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko.
sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa... Kamo, sabay-sabay po natin ipahayag sa ating Diyos ang kanyang kadakilaan at katapatan. Hallelujah! Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Hallelujah. Sa lahat ng panahon, come on! Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago! Hallelujah! Nagbabago, Diyos ka sa tanging sandigan. Sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa sa huling pagkakataon, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay. Di nagbabago! Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Magliwanag ka. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Patuloy po tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Oh, we worship you, O God. Ito ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa'kin
walang hanggan. Inibig mo ako noon, Mama, ikaw lang ang sasambahin. Hallelujah. Come on. Ikaw lang ang paligid man ay magdilim. Magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka Come on, ipahayag natin ang pagmamahal natin sa Diyos na buhay. Hayaan natin na buksan natin ang ating puso, ang ating isipan sa ating Diyos. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Sabay-sabay natin sabihin sa Diyos, Panginoon! Noon dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo. Come on, ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Hallelujah! Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang tinitili. Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang kung kahit kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako. Minsan pa sabihin natin sa Diyos, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama, kahit kailan. Sa lahat po na nagmamahal sa Diyos, awitin po natin na nagmumula sa ating puso. Kaya mo Sa akin laging laan. Come on, church. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Sabihin po natin sa Diyos, kahit kailan. Sige po, sa iyong kinatatayuan, ipadama mo sa ating Panginoon ang pag-ibig mo para sa Kanya. Hallelujah. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako noon, Ama. Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay! Ang papuri sa Panginoon! Ang kadakilaan na sa Diyos at pagsamba
Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. To God be all the glory. Maaari na po tayong maupo. Na-bless po ba tayo? Ang sarap talaga magpuri sa Panginoon. Tama po ba? Kung tayo nga, nung nililigaw natin ang mga joke, ayaw yata pasabi sa akin yung salitang jowa, no? Nung panahon na tayo nang liligawan, sino dito ang naghaharana? Si Pastor Bong yata nanghaharana, no? Hindi na ba uso yun? Anyway, bago po tayo magpatuloy, Pastor, sa ating formal na gawain, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung paano po nagsimula ang New Life with Christ? ayan po. Broken, there's no other person who can tell us how New Life Bulacan started it all. Kundi ipapakilala natin ang magbabahagi ng mensahe ng buhay ngayong hapong ito. Isang matagal ng tao ito ha, for sure tao po. Isa po isang matagal na naglilingkod, hindi na uubusan ng lakas, masipag, mabait, matulungin, may puso, isang word carrier with power. Grabe yung introduction na ito, Rev. Paano ba to? Yung angpaw mo dyan, ha? Laki-lakihan mo. Mga kapatid, let us all welcome our beloved Reverend Nicardo Francisco Alivio. Palakpakan po natin siya sa Panginoon. Praise God! Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po sa dalawa. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Pwede bang palakpakan muna natin ang Panginoon? Grabe yung introduction, hindi tayo karapat-dapat. Tanging ang Lord lamang ang may gawa ng lahat. Sa kanyang biyaya tayo ay nakatayo ngayong hapon na ito. Una sa lahat, bago tayo magsimula, pinasasalamatan natin ang Lord sa buhay ng bawat isa at sa katapatan na kanyang ginawa sa New Life with Christ, Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At syempre, we would like to acknowledge ang ating mga bisitang mga lingkod ng Diyos, Prophet Gabriel Gacos, si Reverend Fred, at ang kanyang may bahay. Hindi ko na po alam yung iba, si Pastor Mark. At syempre, yung ibang hindi ko mababanggit, mamaya i-acknowledge naman kayo ng ating butihing pastor, mga kaibigan, sila Brother Hayes, Brother Armando, ayan, nandyan sila lahat. At syempre, we would like to welcome also yung ating President ng Homeowners Association. Andyan po siya sa likod, si Pres. Ayan, mamaya po, bibigyan natin ng panahon. At ang buong New Life with Christ, Graceville, San Jose del Monte, Bulacan, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga, sa inyong tapatan, sa inyong pagtitiis sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. At ang ating mga bisita galing sa iba't ibang churches, welcome po kayo lahat dito sa aming barangay sa Graceville. Napakaganda ng barangay na ito. Bagamat wala po siya rito, pinasasalamatan din natin ang ating butihing kapitan, si Kapitan Melencio Len Garcia, na nagpatuloy po sa atin dito sa covered court. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Sa mga kamag-anak, kaibigan, syempre hindi natin makakalimutan, bawal daw kalimutan, yung nag-iisa kong asawa, dapat kong pasalamatan. Ayan, nasa na yun? Ayun yung asawa ko. Nag-iisa lang yan sa mundo. Oh, ano yan? Walang katulad. At syempre yung dalawa kong anak, salamat sa Lord. Iba-iba man ang ating pinanggalingan, iba-iba man ang ating pinuntahan, pero nandito tayo sa iisang layunin, ang papurihan ang nag-iisang buhay na Diyos na makapangyarihan. Amen. So ngayong hapon na ito, hayaan nyo na ibahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos na ang tema ay Put God First. Put God First. Kakibat nito,
isasalaysay ko rin kung papaano ba nagsimula ang ating iglesia sa lugar ng Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. Bago po ang lahat, sandali tayong yumuko at manalangin. Hinihiling ko sa bawat isa na ituon natin ang ating oras at ituon natin ang sandaling ito para makipag-usap sa ating buhay na Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa hapon na ito, Panginoon, inaanyayahan namin ang iyong presensya. Pangunahan niyo nga po kami, Lord. Kayo nga po ang marinig ng bawat isa na naririto. Itago niyo po ako sa iyong likuran, tanging ikaw lamang ang kanilang makita. At sa mensahe na aming pagsasaluhan, dalangin ko, O Diyos, na ang buhay namin ay magkakaroon ng pagbabago. Lalabas kami sa lugar na ito na kami ay meron ng bagong buhay. Hindi na kami yung dati naming pagkatao, sapagkat kami ay meron ng bagong buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Ang text po natin matatagpuan sa Mateo chapter 6 verse 33 sa King James Version. Ang sabi ng Bible, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ulitin ko po, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa Contemporary English Version, ganito po ang sinasabi ng Bible, "But more than anything else, put God's work first." Pakisabi nga po, put God's work first. "And do what He wants, then the other things will be yours as well." Alam nyo, meron pang napakagandang version. Pag nagbasa tayo ng Bible, sa New Testament version, ang sabi dyan, instead, make your top priority God's kingdom. Pakisabi nga po ulit, top priority. Make your top priority God's kingdom and His way of life, and all these things will be given to you as well. Mga minamahal kong kapatid, to put God first is to make Him your top priority. Andiyan pa kayo? To put God first is to make Him your top priority. Kung gusto natin unahin ang Diyos sa ating buhay, kinakailangan siya po yung ating priority. Alam nyo, nung unang panahon, nakatingin ba kayo sa akin? Oh, praise God. Nung unang panahon, yung priority, yan po ay singular lang. Yan po ay priority lang. Pero pagdating ng ating generation, naging priorities na. Pag sinabi nating priority, isa lang po. And I want you to understand this afternoon na kung gusto mong unahin ng Diyos sa buhay mo, kailangan siya lang ang top priority mo. Kailangan siya lang ang top priority ninyo. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 6, the Living Bible translation, "In everything you do, put God first." Put God first. Ano po mangyayari? And He will direct you and crown your efforts with success. Sino rito yung mga kabataan? Gusto nyong sumakses sa buhay? Ha? Sino ba rito yung gustong sumakses? Ayan. Gusto maging successful. Ako naniniwala na wala ni isa sa lugar na ito ang magtataas ng kamay at sasabihin niyang, ayokong maging successful. Meron ba? Lahat tayo rito gusto natin maging successful. Andiyan pa kayo? Pero ang tanong, sino ba ang iyong top priority? Are you putting God first in your life? May kausap pa ba tayo? Kung gusto nating lahat sumakses, ano ba ang definition ng success para sa atin? How would you define success?
Yung iba sa atin, ang success, pag marami kang pera, you are successful. Pag ikaw ay naging mayaman, you are successful. Pag ikaw ay naging tanyag, naging famous, marami kang likes, marami kang followers, you are successful. Pag ikaw naging singwapo ng ating pastor dito sa Graceville, you are successful. Asa na yon? Tama ba? Hello? Pero ano ba ang definition ng success ayon sa Biblia? To make it short, sabi ng Bible, ang success po is to do what God wants you to do. Ulitin ko po ang tagumpay po ay magawa natin kung ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos. At sabihin niya, well done, my good and faithful servant. Well done, my good and faithful servant. Andiyan pa tayo. Lahat tayo may priorities. Pero mga kapatid, kapag mali ang iyong inuuna, nagkakagulo po ang lahat. Naririnig ba ako sa likod? Taas nga ang kamay, yung inaantok. Ayan, ang dami nila. Lahat tayo may priorities. Kapag mali ang iyong inuuna, nagkakagulo po ang lahat. Agree ba tayo dyan? Pero kapag tama ang iyong inuuna, nagkakaroon po ng kaayusan. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, sino ang una sa buhay mo ngayon? Sino ang una sa buhay niyo po ngayon? Dahil ang sikreto ng tunay na tagumpay at kapayapaan ay nasa isang simpleng salita. Unahin ang Diyos. Put God first. Sabi nga po ni John Maxwell, isa ko pong kaibigan na matalik, pero hindi niya ako kilala. Sabi niya, to change your life, you need to change your priorities. Kung gusto natin baguhin ang ating buhay, ibahin natin ang ating priorities. Huwag nating kalimutan, unahin ang Diyos. Andiyan pa tayo. Dagdag pa niya, when we are busy, we naturally believe that we are achieving. But busyness does not equal productivity. Hindi ibig sabihin na busy ka sa gawain ng Panginoon, you are successful. Kasi maraming tao ang naglilingkod sa kaharian, pero hindi naglilingkod sa hari. Andiyan pa kayo. Parang nakasimangot yung mga kasama natin ngayon Bato-bato sa langit ang tamaan? Maraming mga tao naglilingkod sa kaharian pero hindi naglilingkod sa hari. Kaya nga busyness does not equal to productivity. Kahit sa negosyo, kahit saan kayo pumunta, akala natin marami tayong benta, marami tayong kita, pero pag kinalimutan mo ang Panginoon, hindi ka pa rin nagiging successful. Kahit sa trabaho, nag-o-overtime ka pa, pumapasok ka pa ng linggo, pero kinakalimutan mo ang Panginoon, hindi ka pa rin nagiging successful. Kahit sa pag-aaral, di ba? Kahit gaano pa katindi yung pagsusunog mo ng kilay, pag kinalimutan mo ang Panginoon, hindi ka magiging summa cum laude. Andiyan pa kayo? Magiging sumasampung taon ka. O mas nakakatawa yon after 1 hour. Okay? Kaya nga po mga kapatid, tandaan natin, hindi lahat ng urgent ay importante at hindi lahat ng importante ay urgent. Learn to know your priorities. Always put God first. Ulitin ko, hindi po lahat ng urgent ay importante at hindi lahat ng importante ay urgent. Adya pa kayo. Ang gusto ko pong i-share sa inyo, ayon sa Eysenck chart, unahin po natin yung hindi importante pero urgent. Ano po yung mga bagay na iyon? For example, yung mga bagay na importante at urgent, crisis, pandemic, bahay mo nasusunog. Yan po ay importante at urgent. Tama? Hindi na yung pinag-iisipan. Meron ba rito nasusunog ang bahay? At tatawag pa sa kamag-anak? Di ba? Andiyan pa kayo? Pero ang gusto ko pong pagtuunan natin ng pansin, yung mga bagay na importante pero hindi urgent. Ano po yun? Discipleship. Importante. Pero sa tingin natin, hindi po urgent. Mentoring.
coaching. Andiyan pa kayo. Yan yung mga bagay na akala natin hindi po mahalaga dahil hindi nga po urgent, hindi natin binibigyan ng panahon. Hindi natin binibigyan ng pansin. Kaya mga kapatid ko, lalo na yung mga taga Graceville, Bulacan, unahin ninyo yung discipleship. Unahin ninyo yung coaching. Unahin ninyo yung mentoring. Tingnan nyo yung pastor ninyo. Nagkakanda-kuba-kuba na. Di ba? Para lamang i-disciple kayo. Galing pa ng Binondo, Chinatown, Ongpin. Bumabiyahe pa papunta rito para turuan tayo ng salita ng Panginoon. In everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success. 3 bagay po ang ibabahagi ko, maiksi lang ito. Ayoko pong putulin ang ating celebration. Gusto ko lahat tayo ay magsaya, magdiwang, kumain, mag-enjoy. Kaya nga po 3 lang ang gusto kong i-share sa inyo. Papaano natin uunahin ang Panginoon? Remember the 3 things? Yung salitang put. Pakisabi nga po, put. P-U-T. Number 1, purpose. Pakisabi nga po uli, purpose. Know your whys. Ano ba ang inyong purpose? Ano ba ang inyong layunin? Bakit po tayo niligtas ng Panginoon? What is our purpose? At kung titingnan natin ang usapang priorities, wala nang ibang book sa Bible na magtuturo sa atin ng top priorities maliban sa Book of Haggai. Sino sa inyo nakabasa na ng Haggai? 2 chapter lang po yan. Mamaya pag uwi nyo, basahin nyo, sabihin nyo sa kapatid nyo, kamag-anak nyo, may natapos ako na book ng Bible. Kasi napakaiksi lang yan. 2 chapters. Nandito si Pastor sa harap ko. Di ba? Nakakatuwa ang Panginoon. Book of Haggai, chapter 1, verse 1, ang sabi ng Bible, in the 2nd year of the King Darius, on the 1st day of the 6th month. Yung iba sa atin, tamad tayo magbasa ng Bible. Pero gusto kong tingnan nyo mabuti. Bakit po may pangalan ng hari, may pangalan ng petsa at eksakto po? Well, I want to tell you mga kapatid, na ang salita ng Panginoon, yan po ay totoo. Why? Because there is a historical figure. There is a historical time. Nandiyan po si King Darius. Nandiyan po yung panahon kung kailan po yan nangyari. And the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, son of Josadak, the high priest. Bigyan ko lang kayo ng konting background. Ang mga taga-Israel, sila po ay sinakop ng Babylonia at sila ay dinala doon sa lugar. And then dumating ang mga Persia at andyan na po si King Darius, pinababalik na sila uli papunta sa kanilang lugar. Andyan pa tayo. Napipicture out natin. Pero bago sila bumalik, meron pong nangyari. Nung sila po ay sinakop ng Babylonia, nasira po yung kanilang lugar. Talagang total devastated. Parang yung nangyari sa Marawi. Ganun po ang itsura. Walang kabuhayan, walang trabaho, walang tahanan. Wala po talaga. Totally devastated. And sila po ay pinababalik ni King Darius. And gusto ko sabihin sa inyo, na ang Diyos pwedeng gumamit kahit ng pagano, kahit na hindi mananampalataya, para lamang paalalahanan tayo na dapat unahin natin ang Diyos. God can use the unbeliever to remind us na dapat unahin natin ang Panginoon. Nasusundan pa natin. Verse 2, ang sabi ng Bible, this is what the Lord Almighty, or sa ibang version, the Lord of Hosts, says, these people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Alam niyo, sabi ng mga tao, ang tawag sa kanila remnant. Sila po yung natira, yung gustong bumalik. Alam niyo, ang sabi nila, hindi pa ata ito yung panahon para itayo yung templo. Andiyan pa tayo. Marami sa atin dito,
hindi natin inuuna ang Panginoon dahil marami tayong dahilan. Hindi pa siguro time. Tsaka na lang ako maglilingkod sa Panginoon pag naging matagumpay na ang aking negosyo. Tsaka na lang ako mag-church pag nabago na muna yung katabi ko. Pakitingnan yung katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yan. Ha? Hindi ikaw yan. Pero tingnan nyo ang sabi ng Lord sa pamamagitan ni Prophet Haggai. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Anong sabi po ng propeta? Sinasabi nyo na hindi pa oras para itayo ang kaharian ng Diyos. Pero tingnan ninyo ang inyong mga bahay. Anong sabi niya? Yung word na ginamit, paneled houses. Yan po ay hindi ordinaryong bahay. Yan po ay mga mamahaling bahay. Magagarbong tahanan. Nasusundan natin. Maliwanag ba? Sinasabi ninyo na wala kayong time itayo ang templo ng Diyos, wala kayong time na magsimba, pero tingnan ninyo ang buhay ninyo, tingnan ninyo ang bahay ninyo, di ba ang gagara, ang lalaki. Sino ang inyong priority? Sino ang inyong priority? Sino ang ating priority? Ang inuuna ba natin yung kaharian natin? O inuuna natin dapat yung kaharian ng Diyos? Salamat sa Panginoon, ang pangitaing ibinigay sa atin ng Diyos ay ating pinangahawakan. Saan man tayo magpunta, lagi po natin dapat itong nilalakaran. And I am proud to tell you na ang aming vision sa New Life with Christ is to see a great multitude that no one could count from every nation, every tribe, and people and languages having their new life with Christ, who are reaching others to encounter their new life with Christ. Sa paanong paraan? By meeting together in life groups, knowing, growing, experiencing, and transforming for the glory of God. Kaya nga, kung hindi dahil sa pangitain na ito, kung hindi dahil sa inuuna natin ang Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng gawain sa Grace Bill. Purihin ang Panginoon, may isa po tayong kapatid na nakaranas ng New Life with Christ. All the way from Mindanao, na-meet ko siya sa kulungan. Ayan po siya, si Brother Gerson. At pagdating niya rito, gusto rin niyang i-reach out yung kanyang mga kapatid, yung kanyang kamag-anak. Kaya po tayo napadpad dito sa Grace Bill. Taong August 2024, nagkaroon po tayo ng misyon dito sa Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. Ayan po yung picture, ano? Our first mission here in Graceville 4, San Jose del Monte, Bulacan, sa tahanan po ng mga kamag-anak ni Brother Gerson. And sumunod na linggo, September, idinaos natin yung ating first Sunday service sa bahay po ng kanyang kapatid. Andiyan ba yung kapatid mo, bro? Ayan, si Brother Tata. Ayan. Salamat sa Panginoon. Ayan. Diyan po natin ginaganap ang gawain sa kanilang tahanan. At yung ibang kapatid natin dyan, wala na. Nauna na po sa Panginoon. Pero nagpapatuloy pa rin ang gawain ng Lord. Andyan din po yung celebration ng kapatiran. Birthday ni Nanay Delia, September. Iniimbitahan na niya kayo, ngayon pa lang. Pero hindi po madali ang pagsisimula sa gawain ng Panginoon. Dumarating pa nga ang panahon na dahil sa hindi kami magkasya sa bahay, sa kalsada kami nagagawain. And dumarating pa sa punto na nagsa-Sunday service kami, 4 lang po kami. Pero ang puso natin, gusto natin unahin ang kaharian ng Diyos. Ang laging nasa isip ko, hindi ko naman to gawain. Gawain ito ng Panginoon. Bakit tayo magpapadiscourage? Bakit tayo magpapadisappoint? Tandaan na natin anuman ang ating nakaraan, kinalimutan din ng Panginoon. Ang importante yung kasalukuyan at iyong hinaharap. Inuuna mo ba ang Diyos sa buhay mo?
And true enough, pagkalipas po ng ilang buwan, ilang linggo, nalipat po ang gawain ng Diyos sa Graceville 3 Homeowners Multipurpose Hall. Ginanap po natin ang kauna-unahang Sunday service sa Graceville 3 Multipurpose Hall. Simple lang po, lagi namin nadadaanan yung multipurpose. Ang ganda po nung itsura niya, may nakalagay, GB3. And there's one time sinubukan kong bumaba para kausapin po yung dating president, si President Manapat, Manuel Manapat. Dumapat pala, sorry, nagbago na pala. And then pumayag siya. Diyan nga po natin nakilala si Treasurer Angie. Ayan yung napaka-sexing babae sa likod. Pwede bang tumayo po yung matangkad parang beauty queen? Ayan. Na masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Nagluluto yan. Madaling araw pa lang. Kahit yung pawis niya humahalo na sa pagkain, okay lang. Basta para sa gawain ng Panginoon. Sabi nung iba, ayaw ko nang tikman mamaya yung pagkain. And then pagkalipas po ng halos 2 buwan, nangusap po sa akin ng Panginoon. It's about time. Habang binabasa ko po yung sa Book of Joshua, nung namatay si Moses, nilipat po kay Joshua. And pinaalalahanan siya ng Panginoon, Joshua, your servant Moses have died. Di ba ang sagot ni Joshua? Oo nga, patay na nga. Ang sabi ng Lord, it's about time. Habang nangungusap sa akin ng Panginoon, Lord, talaga ba time na? Alam mo, kinabahan pa ako eh. Talaga bang time na maglagay tayo ng pastor sa Graceville? Sabi ko, Lord, bakit? Kukunin mo na ba siya? Kaya dapat na siyang ilagay. Pero habang ako po ay nananalangin sa Lord, nag-prayer and fasting, kinonsulta ko yung asawa ko, yan kasi yung pangalawang Holy Spirit. Alam nyo, napangyari ang dapat mangyari. 1 ng November, in-install po natin si Pastor Elmer D. Asis bilang pastor nyo po dito sa Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. Marami po ang nagduda, marami ang nagtanong, kaya-kaya niya, di ba, maraming agam-agam, pero isa lang po ang sinabi sa akin ng Panginoon. Ayoko po dumating sa punto ng buhay na meron po tayong regrets, na dapat wala tayong pagsisisihan. Kaya sabi ko, Lord, itatalaga ko si Pastor Elmer. Hindi man alam ng iba, si Pastor Elmer po serve sa church ng mahigit tatlong taon. Nung una naalala ko, siya po ay nagmamap kasama ko. 2 kami nagmamap. At yung dating simbahan namin sa Malabon, tagpi-tagpi pa. Squattered area, tagpi-tagpi po. Sabi niya, pa-aircon natin, Pastor. Hindi ako sanay sa mainit. Sige, pa-aircon, praise God. Si Pastor Elmer po ay nag-discipleship, dumaan sa proseso. Para sa pagkakaalam nyo po, matagal na pong Kristiyano si Pastor Elmer. Mahigit 20 years na, kung di ako nagkakamali. Siya po ay dating member ng Cathedral of Praise. Pero natuwa ako, grabe tong tao na ito. Ang edad namin kalahati. Kaedad po ako nung kanyang anak. Pero grabe yung kanyang pagpapakumbab, pagpapasakop. Grabe yung kanyang humility. Glory to God. Grabe yung kanyang katapatan. Hindi lamang sa Panginoon, maging sa simbahan, maging sa organisasyon at sa kapatiran. Sabi ng Lord, it's about time. At hindi nga po nagkamali ang Panginoon kung titingnan po natin ang ginawa ng Diyos sa lugar ng Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. Sabi ng Lord, your calling is irrevocable. Your calling in the Lord is irrevocable. Maraming mga kapatiran na wala sa paglilingkod, pero ayaw na nilang tawaging pastor. Pero para sa akin lang po to, yung panawagan mo, hindi po yan
babawiin ng Panginoon. Pag ikaw ay tinawag na pastor, magpapastor ka hanggang sa dulo. Kinakailangan lang manumbalik ka. Bumalik ka sa Panginoon. Unahin mo ang iyong top priority. Bisag unsa ang mahitabo sa imong kinabuhi, padayon ta sa Ginoo. Yung mga Bisaya dyan, bisag unsa mahitabo, padayon. Uray aniya, ti mapasamak, agtultuloy, laing iti Dios. Tama ba? Tama ba yung Ilocano ko? By the way, binabati tayo ng mga kapatid natin sa Pangasinan. Salamat sa Lord, mayroon po tayong kapatiran sa Pangasinan. Sabi niya, Pastor, pinapabot nila ang kanilang pagbati sa inyo. Magpatuloy tayo. Bakit? Ito yung ating purpose. Dito tayo tinawag ng Panginoon. Kaya ka naririto ngayon, hindi lang dahil sa mga blessing na yan. Bonus na lang yan. Naririto ka dahil gusto mo unahin ang Panginoon sa iyong buhay. Nakakatuwa po ang Lord. By the time ng December, nagkaroon tayo ng joint fellowship, kung naalala nyo pa. Andiyan pa kayo? Hindi ko makakalimutan yung ating worship team kanina, yung Ago Band. Asa yung mga Ago Band? Ayan, kahit napaka-busy ng mga yan, talagang naglalaan sila ng time para tulungan tayo sa gawain ng Lord. Nagkaroon tayo ng Thanksgiving. At nung si Pastor Elmer na ang namamahala po sa Graceville, San Jose del Monte, Bulacan, tingnan nyo naman kung paano pinagpapala ng Diyos ang lugar na ito. Hindi lang tayo naging pagpapala sa community, tayo rin po ay nakaabot pa rito sa kanilang barangay. Last month, diba, nandyan tayo sa General Assembly, kasama si President. Ayan po, maraming salamat, President. And siyempre, nitong nagdaang buwan lang, nakiisa po tayo sa kanilang feeding program. Hello? To God be all the glory. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Why? Because we know our purpose. Alam natin ang ating layunin. Pag alam natin ang ating purpose, alam nyo, dinadown lang tayo ng kaaway eh. Dinadown lang tayo ng kaaway, ng dyablo. Para hindi ka na para hindi mo nagampanan ang iyong tungkulin. But when you know your purpose, babalik at babalik ka sa Panginoon. Uunahin at uunahin mo ang Lord. Because yun ang iyong top priority. Anong sabi sa Revelation? Balikan ninyo yung una ninyong pag-ibig. Kaya mga kapatid, lalo na yung mga taga Graceville, San Jose del Monte, Bulacan, lagi po ninyong uunahin ang Diyos. Dahil yan po ang ating purpose. Ang ating misyon para magawa ang pangitain, to glorify God and to experience new life with Christ, who will reach others to experience their new life with Christ. And I believe by faith na lahat ng mga taga Graceville, San Jose del Monte, Bulacan, makakaranas po ng bagong buhay kay Kristo. Lagi ko pong sinasabi, hindi lang sa inyo, pati sa Malabon at Pangasinan, na ang gusto ng Diyos, hindi lang yung ating spiritual ang mabago, pati po yung ating pisikal. Na huwag kang papayag na ganyan lang ang katatayuan mo sa buhay. Merong inihandang magandang plano ang Diyos sa iyo. Kailangan mo lang lakaran, kailangan mo lang magpabago, kailangan mo lang gampanan ang iyong layunin, kailangan mo lang siyang unahin. And I pray and declare in Jesus' name na ang lahat ng taga New Life with Christ ay hindi magiging mahirap. You will be successful. You will be victorious. Woo! Di ba kay Isaya na ang lahat po ng naglilingkod sa Panginoon ay pinapasagana ng Diyos? Pero ang requirements, dapat unahin natin siya. Siya yung ating top priority. Bakit? Letter U. Pangalawa, we need to understand. We need to examine our life. Sabi sa Haggai chapter 5 verse 6, therefore, thus says the Lord of hosts, consider your ways. Pakisabi nga po, pag sinabi natin consider your ways, katumbas po yan ng examine your life.
Tingnan natin ang ating sarili. Tingnan natin ang ating buhay. Ang sabi ng Bible, tingnan nyo ha, you have sown much and harvested little. Anong sabi niya? Ang dami ninyong naihasik, ang dami ninyong naitanim, pero kakaunti lang ang inyong ani. Sabi niya, you eat, but you do not have enough. May pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman, at ito matindi, hindi pa kayo nabubusog. O, pakitingnan niyang katabi mo. Busog ba? Busog? Anong sabi niya? You drink, but you are not filled with drink. Sa Tagalog, may alak nga kayong iniinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. Sabi niya, you clothe yourselves, but no one is warm. May damit nga kayong sinusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Ito matindi sa lahat. And alam ko yung iba sa inyo makaka-relate. He who earn wages to put them into a bag of whole. Anong sabi niya sa Tagalog? Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Lahat ba tayo dyan nakaka-relate? Kumikita pero parang laging may kulang. Bakit? Kasi you put in the bag of holes. May butas. Andiyan pa kayo. Hindi kasi inuuna ang Panginoon. Wag mo nang tingnan yung katabi mo ha. Tingnan mo muna yung sarili mo. Kasi ang sabi niya, examine your life. We need to understand. Bakit hindi sapat ang lahat? Ano kayang problema? Mauunawaan kung bakit nararanasan po natin yung kakulangan kahit tayo nagtatrabaho. Dapat malaman natin, bakit hindi tayo pinagpapala ng Diyos kung pagpalain man tayo, lagi pong nawawala. Dapat isa ang alang-ala po natin yung ating mga lakad. Yun yung sinasabi niyang consider your ways, examine your life. Bago po natin tanungin, bakit kulang ang lahat sa ating buhay, dapat suriin natin ang ating puso. Tanungin natin ang ating mga sarili, saan ba napupunta ang inyong oras? Saan ba napupunta ang inyong lakas? At ang inyong mga yaman? Sana all mayaman. Kung inuuna nyo po ang sarili ninyong interes kaysa sa Diyos, ganyan po ang magiging epekto sa inyong buhay. Sabi po sa awit, 139:23-24, konting tiis na lang, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon, kung ano ang aking nais, kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Bakit po hindi sapat ang lahat? Kasi hindi natin inuuna ang Lord. Hello? May kausap pa ako? Meron nga umatin sa simbahan, pero wala naman po sa church yung kanyang isipan. Hindi pa rin inuuna ang Panginoon. Present nga physically, pero absent naman spiritually. Diba? Talent yan ng mga Kristiyano eh. Yung natutulog ng nakadilat ang mata. Pakitingnan mo yung katabi mo. Tapikin mo, tapikin mo. Okay? Nasusundan natin. Alam ng Diyos yung laman ng ating isipan. Alam niya po yung ating motibo. Kaya nga po, pag meron akong tinatanong, meron ako ini-interview, ang una kong sinasabi, ano ang motibo mo? Bakit gusto mong maglingkod sa Panginoon? Ano po yung layunin? Diba? Kasi po yung skills, natututunan yan. Yung talent, diba, nandyan lang yan, given lang yan. Yung skills, trabaho namin yun eh. Na-equip, i-train, i-edify, tama? Pero yung motibo natin, yan yung magpapanatili sa atin hanggang tapat sa paglilingkod sa Panginoon. What is your motive? Tandaan na natin, tingin sa akin, alam ng Diyos lahat ng nasa isip natin at nasa puso natin. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Tingnan yung sabi nyo, naghahasik ng marami, ngunit kakaunti lang ang inaani. Bakit nagkakaroon ng kakulangan sa ani? Kahit po magsikap tayo, laging kakaunti ang bunga.
Tingin sabi ng Bible, Deuteronomy 28:38. Mag-aasik kayo ng marami, ngunit kaunti lamang ang maaani. Bakit? Sapagkat sisirain niya ng mga balang. Alam niyo kung bakit? Iba sa inyo magagalit sa akin dito. O, hindi, wala pa ako sinasabi, parang galit na kayo. Ha? Alam niyo kung bakit? Kasi yung iba sa inyo, hindi po nagta-tithes and offering. Ha? Ano yun? Sabi ba? Ano yun? Yung iba sa inyo, hindi po nagta-tithes and offering. Ano ba promise ng Lord? Malakay 3. Anong sinabi niya doon? Dalihin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa aking tahanan ng may pagkain doon. Di ba sabi niya, subukan niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit. Ito maganda. Sabi niya, pipigilan ko yung mga peste, yung mga balang sa inyong pananim. Andiyan pa kayo. Kahit pala sa finances, dapat si Lord yung ating inuuna. Ulitin ko po, kahit sa finances, dapat si Lord ang ating inuuna. Mahina pa rin talaga. Pag sinabi ni Lord, ibigay mo yan, anong gagawin mo? Ano daw? Itago. Diba, 2 kamay ang binigay sa atin ng Panginoon. 1 to receive and 1 to keep. Ano daw? Keep ba? 1 to give. Tama? Andiyan si Sister Give. Ibigay nyo yan sa Panginoon. Unahin natin si Lord. Nandiyan pa tayo. Kawikaan 11 verse 24, ang taong mapagbigay ay lalong... Ano daw? Ang taong mapagbigay ay lalong... Mahina pa rin talaga, ayaw nila. Ang taong mapagbigay ay lalong... Ngunit ang naghihirap, ang tikom na mga... pakitaas nga po yung kamay. Sino yung laging bukas ang kamay? Ayan. Okay, tumatanggap naman po ako. Andiyan pa kayo? Ano nga sabi nila? Dapat daw ang mga Christian, hindi daw po boksingero. Ano daw? Ha? Ano daw? Ang mga Kristiyano po, ay mga taga Graceville, makinig kayo ha, secret to. Isi-share ko sa inyo. Ang mga Kristiyano daw, hindi daw boksingero. Dapat, ano daw? Karatista. Kasi daw yung karatista, bukas yung kamay. Okay? Kaya mamaya, pag nagbigay kayo sa tithes and offering, kakaratihin kayo ni Pastor Elmer pagka... Andiyan pa tayo. Woo! Ang sarap magbigay sa Panginoon. Pumalakpak nga po yung mapagbigay. It is more blessed to give than to... Kaya sabihin mo sa katabi mo, bibigyan kita. Sige po, huwag ka mahiya. Sabihin mo, bibigyan kita. Ano po yung solusyon? Unahin natin ng Panginoon. Kapag inuuna natin ng Diyos, may kasapatan at may kapayapaan. Tandaan na natin ang pagpapala ay hindi po nakadepende sa dami ng trabaho, sa laki ng iyong negosyo. Ang pagpapala po ay nakadepende sa relasyon natin sa Kanya. Kaya nga awit 127 verse 1 and 2, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang nasa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Sabihin mo sa katabi mo, put God first. Put God first. Ito testimony lang kung gaano po ka-generous ang ating pastor dito sa San Jose del Monte, Bulacan. No, grabe po yan. Pagka may gawain, gusto niya lahat ng mga members gusto talagang uuwi ng busog. Tama ba mga taga Graceville? Tama ba? Kahit hindi na nga umattend, may pasyaron pa yan. Di ba? Parang nagtago sila. Kahit wala doon sa church,
May pa-take out pa. Ayan, pakidala doon kay sister. Pakidala kay brother. Bakit? Kasi ganyan ka-generous po yung pastor natin dito sa Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. To God be the glory, di ba? Hello? Mga taga Graceville, blessed tayo dahil may nagpastor dito sa atin. At yung nagpastor sa inyo, talagang mapagbigay. Karatista, hindi po boksingero. Maraming mga churches walang pastor, 'di ba? Nirerentahan nila yung kanilang pastor. Pero salamat sa Lord, I am so proud na yung pastor dito talagang idinedicate niya ang kanyang buhay. Sabi niya sa akin pag nag-uusap kami, "Pastor, hanggang sa mamatay ako, dito ako sa New Life with Christ, Graceville, San Jose del Monte, Bulacan." Kaya proud na proud ako diyan. Ayun, parang tatay ko na yan eh. Kasi kung hindi yan nagpastor, sigurado ako nag-artista na yan. Tama? Kamukha niya kasi si Christopher De Leon. Para siyang si Ramon Montenegro. Hindi naman nalalayo, di ba? Kasi ako po si Tanggol. Joke lang. Joke lang. Hawak ko yung mic. Pasensya na kayo. Okay, next tayo. Sabi niya, hindi dapat maliban nga si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Andiyan pa kayo. Ano ang sikreto? We need to understand. We need to examine ourselves. Si Lord ba talaga ang inuuna mo sa iyong buhay? Tanungin natin ang sarili natin. Inuuna ko ba ang Diyos o ang sarili ko? Gumagawa ba ako ng sarili kong kaharian o ginagawa ko ba ang kaharian ng Panginoon? Makinig kayo mabuti sa akin bago ko bitawan yung pangatlo. Gusto nyo malaman yung pangatlo? Sabi ng iba, gutom na ako. Sino gusto malaman yung pangatlo? Pakinggan nyo po itong mabuti. Kapag inuuna natin ang sarili, meron po tayong kakulungan. Pero kapag inuuna natin ang Diyos, meron tayong kasapatan. Dahil ang tunay na kasiyahan at pagpapala ay makakamtan lamang kung ang Diyos ang nasa sentro ng ating buhay. Kaya nga po tandaan nyo to, kapag si Lord ang inuna, siguradong magiging mabunga. Amen. Kapag si Lord ang inuna, siguradong magiging mabunga. Pagmasdan nyo yung mga Kristiyano na hindi si Lord ang inuuna, ano napapansin nyo? Hindi sila mabunga, sila ay nagiging mabunganga. Hello? Puro reklamo. Mga taga Graceville dyan, puro na lang reklamo. Puro na lang ang nakikita yung pagkakamali ng iba. Pero kapag si Lord ang inuna mo, hindi mo yan mapapansin. Bakit? Kasi nakapokus ka sa iyong purpose and you understand. You examine yourself. Bago ka tumingin sa iba, tingnan muna natin ang ating sarili. Ang sabi ng Bible, andiyan pa kayo. Kaya sabihin mo sa pakatabi mo, kapag si Lord ang iyong inuna, siguradong magiging mabunga ka. And I believe, kapag naunawaan natin yung mga lakad ng Diyos, you will become unshaken. You will become unshaken if you put God first. Sabi sa Mateo 6:25, tingnan nyo, kahit sinasabi ko sa iyo, huwag kayong mabalisa. Ano sabi niya? Tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa inyong susutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Sabi ng Bible, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman, kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino ba sa inyo
ang makapagpapahaba ng kanyang buhay kahit na 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa. When you begin to understand, when you begin to put God first in your life, you will become unshaken. Hindi ka na mag-worry, hindi ka na mababalisa. Why? Kasi inuuna mo ang Panginoon sa iyong buhay. And ang sabi ng Bible, if you put God first in your life, all these things will be added unto you as well. Woo! Kasama dyan ang bayarin, kasama dyan ang mga pangangailangan, kasama dyan bonus, shopping kasama dyan. Shopee at Lazada kasama. Amen ba? Kapag inuna mo ang Panginoon sa iyong buhay. Andiyan pa tayo. And last one, mga kapatid, we need to trust. We need to put our faith in God. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Sabi po sa Book of Haggai, then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Jehozadak, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, ikaw po ay sumusunod sa Kanya. And the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him, the people feared the Lord. Ano sabi ng Bible? Sa pamamagitan ni Haggai, I am with you, declares the Lord. Sinunod po nila ang utos ng Panginoon. Tingin kayo mabuti sa akin. Nung panahon na inutusan sila na itayo ang templo, it took them 18 years. Hindi po nila pinakailaman. Pero nung nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Haggai, within 5 years, natayo nila yung templo. Andiyan pa kayo. Hello mga taga New Life. Tumaas nga ang kamay ng mga taga New Life. Ang pinapakita sa atin ng Panginoon, by the year after 5 years, 2,500 souls ang dapat iligtas natin sa Panginoon. We need to build and raise 150 leaders. Kaya mga kapatid, kailangan magtiwala ka. Kailangan sundin mo ang Panginoon. Isantabi mo ang iyong pangangailangan dahil alam ng Diyos yan. Hindi kanya kalilimutan, hindi kanya pababayaan. Unahin mo ang kanyang kaharian at ang lahat ng bagay ay ibibigay niya sa inyo. Woo! Hallelujah! Sino rito yung may sakit sa oras na ito? Yung may karamdaman, yung meron pong sakit sa lalamunan, kasi sumasakit yung lalamunan ko, I speak healing right now in Jesus' name. Kung may sakit ka sa lalamunan mo, I declare healing right now in Jesus' name. Sabi po ng Bible, Deuteronomy 28 verse 1 and 2, kung susundin lamang ninyo ang Diyos, si Yahweh na inyong Diyos, tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa. Hindi ka lang magiging pagpapala sa pamilya mo. Hindi ka lang magiging pagpapala sa kamag-anak mo. Hindi ka lang magiging pagpapala sa church. Hindi ka lang magiging pagpapala sa community. You will bless the nation if you trust in God, if you put God first. Anong sabi niya? Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Hindi po sapat ang kaalaman sa salita, dapat po natin ito isabuhay. Ang pagsunod po equals po sa pagtitiwala. At kung naniniwala tayo na alam ng Diyos ang pinakamainam, susundin po natin siya. In James chapter 1 verse 22, sabi ng Bible, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya po ninyo ang inyong sarili. Mga kapatid, bago ako magtapos, nais ko po kayong i-remind na ang takot, na yung takot na sinasabi ng Panginoon, if we feared the Lord, hindi po yan takot na parang alipin tayo, kundi yan po yung paggalang at pagpapasakop. Yung puso na marunong gumalang sa Diyos at handang sumunod at magtiwala. Kapag wala ang banal na paggalang, mahirap po unawain ang salita ng Diyos.
Pero yung may takot sa Panginoon, meron po yang mabuting unawa. At ang pangako ng Panginoon sa atin, yung kanyang presensya ay lagi nating kasama. I was inspired sa pastor natin dito kasi po sa kanyang edad, 60 years old, nung siya po ay pumasok sa gawain. Alam nyo, na-discover ko, hindi pa po huli ang lahat. Bata ka man o matanda, pwede ka pa rin magpagamit sa Panginoon. Basta you are trusting God, you are putting God first in your life. Kalimutan nyo na po yung nangyari nung nakaraan. Bahagi na lang po yan ng kasaysayan. At yan ay parte na lamang ng Diyos para mas mabago pa tayo at mas maging kawangis ni Kristo. Dapat ilagay natin ang tiwala natin sa Kanya. Dahil kapag inuna mo ang Diyos, ang pangako niya, kasama mo siya. Hindi po niya pinangako ang buhay na walang problema. Pero ang ipinangako niya ay yung kanyang presensya. Dahil sa presensya ng Diyos, meron pong lakas, meron pong kasapatan, at merong katiyakan. Mga kapatid, sa hapon na ito, tayo pong lahat ay sandaling yumuko at manalangin. Marami tayong naiyasik, pero kakaunti ang ating aanihin, ang sabi ng Bible. Kumain man tayo, pero hindi nabubusog. Kumikita, pero parang laging kulang. Bakit kaya? Dahil kapag inuuna natin ang sarili, nagiging mababaw at limitado ang ating mga bunga. Pero kapag inuna natin ang Diyos, nagbabago ang lahat. Inuuna natin ang Diyos dahil siya ang dahilan ng lahat. Isang alang-alang natin ang ating mga lakad sa Kanya. Dahil kapag inuna natin siya, nagkakaroon po ng direksyon, layunin ang bawat hakbang. We need to understand, kailangan maunawaan natin ang ating puso. Malaman natin ang puso ng Diyos. Dahil kapag inuna natin siya, inuna natin ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran, idadagdag po niya ang lahat sa ating buhay. Sa hapon na ito, kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka lang nagtatayo ng buhay, nagtatayo ka ng buhay na may layunin, direksyon at presensya ng Diyos. At ang lahat ng bagay po ay idadagdag niya sa atin. Manalangin po tayo. Pwede po bang hilingin ko sa lahat na tumayo sandali? Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ituon po natin ang oras na ito para hingiin ang pagpapala, panalangin mula sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, puno po ng pasasalamat ang aming puso ngayong araw na ito. Salamat sa iyong salita na nagpapala sa amin at nagpapaalala na ikaw ang dapat mauna sa lahat ng aming plano, pangarap at gawain. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong inuuna namin ang aming sarili kaysa sa iyo. Tulungan mo kaming maging sunurin, kagaya ng iyong bayan sa panahon ni Hagyay. At naway matutunan naming magtiwala sa iyong mga pangako. Itanim mo po sa aming mga puso na kapag inuna namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, ikaw mismo ang bahala ng aming pangangailangan. Dalangin namin na sa bawat isa na naririto, sa aming pamilya, sa mga church member, sa community, dalangin namin na makita ang iyong presensya at maranasan ang iyong provision. Ipaalala mo po sa amin na sa lahat ng aming ginagawa, ikaw ang aming layunin, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming provision. Ipaalala mo po sa amin na sa lahat ng aming ginagawa, hindi mo po kami iwan ni pababayaan man, sapagkat ikaw po ay kasama namin. Dalihin ninyo po sa amin ang isang mas malalim na pananampalataya
at pagtitiwala sa iyo. Lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian ay inaalay namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus sa tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless po.